Nang tumuloy si Rizal sa legasyong Espanyol, nakita niya si Oseisan nang maparaan ito doon. Nabighani si Rizal sa ganda ni Oseisan, kaya nagpursigi itong kilalanin ang magandang Haponesa. Ngunit, hindi niya alam kung paano, dahil hindi siya marunong ng Nipongo. Kung kaya't humingi siya ng tulong sa isang hardinerong Hapon. Magandang umaga, Ginoo. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Ginoo? Nais ko sanang magpatulong sa iyo. Kung iyong mapupunay, may isang Haponesang dumaraan dito tuwing hapon. Nais ko sana siyang makilala. Si Seiko Usui. Talagang napakaganda niya. Tama ka. Nabighani ako sa kanyang kagandahan. Maaari mo ba akong tulungan? Hayaan mo. Bukas ipapakilala kita sa kanya. Salamat, Ginoo. Walang anuman. Kinaumagahan, hinabangan ni Rizal at ng hardinero ang pagdaan ni Oseisan sa tarangkahan ng legasyong Espanyol. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Aishiteru no Saigo, Kaoyori no Shitero Rizal-san. I'm glad to meet you, Mr. Rizal. The pleasure is mine, Mrs. Lady. Mula noon, araw-araw nang nagkikita sina Rizal at Oseisan. Naririto ako ngayon sa Estados Unidos. Lubos kong ikinasisiya ang material na kaunlaran ng bansa na nakikita sa malalaking lungsod, lupaing agrikultural, mga umuunlad na industriya at abalang mga pagawaan. Lubos ring nakakuha ng aking atensyon ang enerhiya at pagpupursigi ng mga Amerikano, ang likas na kagandahan ng bansa, ang mataas na antas ng pamumuhay at mga oportunidad para sa mabuting buhay sa mahihirap na emigrante. Ngunit hindi ko nagustuhan ang kawalan ng pantay-pantay na pagtrato sa mga lahi. Ang ganitong pagtrato ay taliwas sa mga prinsipyo ng demokrasya at kalayaang ipinagmamalaki ng mga Amerikano, ngunit di naman nila isinasagawa. Wala silang tunay na kalayaang sibil. Sa ibang estado, hindi maaaring ikasalang isang negro sa isang puti. Ang pagkamuhi sa mga Chino ang siyang dahilan, kaya nahihirapan ang ibang Asyano rito, tulad ng mga Hapon na madalas na mapagkamalang Chino dahil na rin sa pagiging ignorante ng mga Amerikano. Padre Vicente Garcia, natanggap ko ang balita ng inyong pagtatanggol sa aking nobelang Noli Me Tangere. Kaming kabataang Pilipino ay nagsusumikap na gumawa ng mabuti para sa aming bayan at di marapat na pigilan ang aming pagsulong. Gayunmay nililingon namin ang mga nakatatanda para sa kanilang mga payo. Gugustuhin naming malaman kung sang-ayon sila sa aming mga ginagawa. Gustong-gusto naming malaman ang nakaraan ng Pilipinas nang sa gayoy maunawaan namin at makapagplano kami ng mabuti para sa hinaharap. Gusto naming malaman ang mga nabatid ng aming mga pinuno at idaragdag pa namin ang mga napag-aaralan namin. Sa gayoy magiging mas mabilis ang pagunlad dahil alam natin kung saan magpapatuloy mula kung saan sila nahinto. Nagmamahal, Jose Rizal. Sa romantikong lugar ng Biarritz, nakahanap ng lugod para sa pusong nasugatan mula sa nabigong pag-ibig kay Leonor Rivera. Natagpuan niya ito sa nakababatang anak na dalaga ni Ginoong Eduardo Bousted, na si Nelly. Sa kasamaang palad, hindi naging masaya ang wakas ng kanilang pag-iibigan dahil sa pagtanggi ni Nelly sa alok na kasal ni Rizal. Nelly, batid kong alam mong ako'y sumasaya kapag kapiling kita at nais kong makapiling ka habang buhay. Anong nais mo ipang matiis? Nais ko, Nelly, na ikaw ang maging babae na siyang magiging ina ng aking mga anak at ang babaeng makakapiling ko hanggang sa ako'y tumanda. Totoo bang inaalok mo ka ng kasal? Maririnig ko ba ang matamis mong oo? Pinapangarap ko noon ang lalaking makakasama ko habang buhay ay kaanib namin sa pananampalataya. Ngunit Nelly, batid mong ako isang sagradong Katoliko at ang maging isang protestanteng gaya mo ay labag sa aking kalooban. Ipagpamanhin mo ngunit
hindi ako sang-ayon sa iyong mungkahi. Paalam, Ned. Sabi niya. Magtitigil kayo! Panahon na upang magkaroon tayo ng Pangulo na siyang mamumuno sa ating organisasyon. Tama! Nang may marating ang ating kampanya para sa Pilipinas. Ngunit hindi ba nararapat na malaman muna natin kung ano ang sakop ng ating magiging Pangulo? Sa aking palagay, ang makahalal na Pangulo ang siyang magbibigay ng huling pasya sa anumang sulating ilalabas ng La Solidaridad. Kung ito'y pakikipulutan ang ating pinagtititagang patnugot na si Pilar. Dispensa paisano. Ngunit hindi ako sang-ayon sa iyong mungkahi. Oo nga't ang periodikong ito ay naglilingkod para sa mga Pilipino. Ngunit, ito pa rin ay isang pribadong imprenta. At ang makalagay, ito'y bukas sa mga nais sumulat. Del Pilar para Pangulo! Sang-ayon ako yan! O my king, sa aking pag-aakalay pambansa at hindi pribado ang adhikain ng solidaridad. Jose! Pepe, marami lang silang satsat, pero tiyak na ikaw ang mahalal na Pangulo. Salamat na lang, ngunit ang pumumunong walang pagkakaisa ay walang silbi. Pagpasensyahan mo na si Marcelo. Lubusin niya na ang kanyang kasakiman. Yaman din lamang na ang La Solidaridad ay isang pribadong imprenta. Pepe, maraming umaasa sa'yo. Diyan ako nagkamali. Sawa na akong umintindi at maglingkod kasama ng mga batugan nating kasamahan. Saan ka naman pupunta? Babalik ako ng Pilipinas. Wala dito ang ating mga kaaway. Pepe, mapanganib dyan! Lagi na lamang tayong natatakot sumulto ng pilibusterismo na dahil lamang sa pagsasalaysay ng isang tagapag-alaga ay naging positibo at totoong nilalang, na sa ngalan pa lamang ay gumagawa na tayo ng napakalaking katahang kwento, nang sa gayon ay hindi makatagpo ang kinatatakutan. Sa halip na lumisan, harapin natin ito at nang may kamay na may determinasyon, kahit walang kasanayan, ay tatanggalin natin ang belo sa harap ng sangkatauhan ng mailantad ang kabuuan ng kalansay nito. Sakaling makita ito at pagmuni-munihin ng ating bansa at pamahalaan, maaari nating ituring na tayo'y maligaya. Pigilin man nila ang ating kapangahasan, kahit papagbayarin natin ito tulad ng isang mag-aaral ng SAES na nagnanais na tuklasin ang lihim ng isang pari. Sa kabilang banda, kung sa harap ng katotohanan, sa halip na maging mahinahon ay maragdagan pa ang takot at ang pangamba ng isa, ay lalo lamang Tulad ng lumilipad na palaso, mabilis na lumipas ang mga araw sa Brussels para kay Miguel. Araw-araw ay abala siya sa paglilibisa at pagpapaganda sa manuskrito ng El Filibusterismo para may handa na ito sa pagpapalimbag. Sa wakas, nailabas na sa imprenta ang El Filibusterismo sa tulong ni Valentin Ventura. Pagpawan mo ang aking pakikialam, Ginoo. Ngunit ito ba ang iyong unang nobela? Hindi. Ito ang aking ikalawang nobela. Bakit mo natanong? Hindi ko masyadong batis ang wikang Kastila. Ngunit nakakaintindi lang kaunti. Sa tingin ko ang iyong aktay, mayroong maselang nilalaman. Isa ba yung papuri o isang babala? Huwag kang mag-alala. Salamat. Naging tagumpay at kilalang manggagamot si Rizal sa kolonyang Bretanya. Marami siyang naging pasyente, kabilang ng mga Ingles, Chino, Portuges at Amerikano. Naging siruhano sa mata sa Hong Kong. Magandang umaga, Dr. Rizal. Magandang umaga rin sa iyo. Ano ang may pagkiling ko? Nais ko sanang ipasuri ang aking mga mata. Siya, sige. Itaas mo ang iyong ulo. Nagbabasa ka ba sa madilim? Opo. Ikinalulungkot ko ngunit may katarata ka at ito ay kailangan ng isang operasyon.
Kung nais mo o kung handa ka na ay maaari natin itakda ang operasyon bukas ng umaga, mga alas 8. Kung gayon, Doktor, ako'y babalik na lang.